Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Leyte. Ito po ang kwento. Nung batang paslit pa lamang ako, madalas may nagpupunta sa aming bahay. Partikular na ang bahay nila lolo. Madalas hinahanap ang aking lolo. Siya si Apoy Masyong. Ang apoy ang pakahulugan ng salitang lolo sa amin noong mga panahon na yun. Ang aking lolo ang madalas puntahan ng mga kabaryo namin tuwing nagkakaroon ng problema. Lalo na kung ang problema ay hindi maipaliwanag o may kinalaman sa mga engkanto o sa mga hindi nakikita. Sa masmus kong isipan nun, ay nasanay na ako sa mga pumupunta sa amin. Hindi na ako nagugulat sa mga panakanakang pagpunta ng aming mga kababaryo. At pag may pumunta, ay kaagad-agad naming tinatawag si Lolo Masyong. Minsan ay nasa niyogan siya. Minsan naman ay nasa taniman. Tatakbuhin namin siya papunta ron. Kasama ng iba ko pang mga pinsan upang tawagin si Lolo. Kung titingnan ko dun si Lolo Masyong, ay parang ordinaryong lolo lamang. May kapayatan, may puti-puti na ang buhok. Parang ordinaryong lolo lamang. Ngunit ang kakaiba sa kanya ay may lagi siyang kinukuha na pulang tela at lagi ngayong hawak. At bukod dun, ay meron siyang isang medalyon na hindi ko maintindihan kung ano. Madalas ay suot niya yung medalyon na yun. Ngunit yung pulang tela na yun ay kinukuha niya lang kadalasan kapag aalis siya ng bahay. Binibitbit niya yun pag aalis siya. Nakikita ko yung madalas na hawak niya o nakapalupot sa kamay niya. Habang lumalaki ay naging saksi kami sa ganun. Nang minsan ay isang hapon nun at humahangos na pumunta ang isang kabaryo namin. May kalayuan pa ang pinanggalingan nito at hinahanap si Lolo. Narayan ba si Manong Masyong? Tanong ni Mang Juan na siya yung kabaryo namin. Kaya sabay namang lumabas si Lolo. Oy, bakit Juan? Anong problema? Tanong ni Lolo. Manong, tulungan niyo po ang asawa ko. Hindi po namin na namang nangyayari. Nagwawala. Nag-iiba yung boses. Tingin ko hindi na siya yung nagsasalita. Ang sabi ni Mang Juan. Ganun ba? O sige. Antayin mo ako dyan. Sabi naman ni Lolo. Pagkalabas ni Lolo, ay kaagad-agad namang umalis ito tumungo kay Mang Juan. Ngunit bago siya umalis ay isinama kami ng pinsan ko para magiging kasama niya pagpauwi. Na nung mga panahon na yun ay nasa 12 anyos na kami ng pinsan ko. Halos 1 kilometro din ang lakaran mula sa bahay namin papunta kay Mang Juan.
Makalipas ang halos kalahating oras, narating namin ang bakuran nila Mang Juan. Malawak ang bakuran nila Mang Juan, at sa gilid ay may mga naglalakihang puno. Mga puno ng santol at mangga. At sa gitna ng bakuran na yun ay naroroon ang bahay nila Mang Juan. May kataasan ang bahay nila Mang Juan. Meron itong silong sa ilalim na marahil ay lagayan ng imbak na palay. At sa itaas ang kanilang bahay na yari sa kahoy at pawid. Pagkaabot sa labas ng bakuran nila Mang Juan, ay rinig na namin ang pagwawala ng asawa ni Mang Juan. At ang iba na itong mga kamag-anak ay nagsisigawan na din sa takot. Kaya pagkadinig nun, ay kaagad-agad pumasok si Mang Juan sa kanilang bakuran at tumatakbo itong pumasok sa loob. Kaya susunod na sana si Pandong, yung pinsan ko. Ngunit kaagad itong pinigilan ni Lolo. Ako naman ay nasa likod lang ni Lolo. Dahil ang totoo takot ako sa mga ganyan. Kaya inaantay ko ang hudyat ni Lolo. Pagkapigil ni Lolo kay Pandong, ay nag-usal ng mga kataga si Lolo sa hangin. Mga salitang hindi namin nauunawaan. Mga orasyon ang binigkas nito. At matapos yun ay umihip si Lolo sa uluhan ni Pandong. At maya-maya ay sa uluhan ko naman. Matapos yun ay nagsalita na si Lolo. Sa likod ko lamang kayo ha. Sumunod kayo sa akin, sabi ni Lolo. Saka pa lamang kami umapak sa loob ng bakuran ni Mang Juan. Habang papalapit, ay naririnig ko ang mga sumisigaw. Mga boses mula sa kamag-anakan ni Mang Juan. Ngunit mas nangingibabaw ang boses ng isang hindi maintindihan na boses. Na pakiwari ko ay parang galing sa ilalim ng lupa. Sumisigaw ito. At maya-maya pa ay nagkaroon ng parang kaguluhan sa loob. At nagkaroon ng mga nabasag na baso. May nagwawala sa loob. At tila hindi iyon mapigilan nila Mang Juan. Kami ay nananatiling nasa likuran lamang ni Lolo at sumusunod sa kanya. Pagkalapit ni Lolo sa hagdan, ay huminto muli ito at nag-usal. At sinabayan niyon ng mahinang pagsipa ng kanyang kanang paa. Mga 3 beses niyang inulit yun. Pagkagawa nun ay bigla-biglang kumalma yung nagwawala na nasa loob ng bahay. At saka pa lamang umakyat si Lolo sa hagdanan. Kaya kaming dalawa naman ni Pandong ay sumunod kay Lolo. Kasunod kami na umakyat sa hagdan. Pagkadating sa taas, ay kasalukuyang tinatalian ng mga kaanak ni Mang Juan ang kanyang asawa na tila ay nakatayo lamang at parang natitigilan ito. At sa paligid ay andun yung mga basag-basag na salamin, mga baso na nagkalat sa sahig, at yung iba pang mga bagay na nagkalat sa paligid. Hawak lang ni Lolo yung telang pula niya, at maya-maya ay inilagay lang niya yun sa kanyang bulsa. Isinuksok niya. Hindi pa rin gumagalaw ang asawa ni Mang Juan. Nakatayo lamang ito, at ang kamay ay nasa gilid lamang. Hindi rin gumagalaw. Ngunit ang talim ng tingin nito sa paligid
Nagpahanda ng kandila si Lolo. 3 kandila at itinirik ito. Matapos yun ay nagtanong si Lolo, may puno kayo ng mangga dito sa likuran? Tanong ni Lolo. Oo, Manong Masyong. Nasa likuran. Meron din sa gilid pero yung pinakamalaki ay nasa likod. Sagot naman ni Mang Juan. Dito muna kayo ha. Walang susunod sa akin, sabi ni Lolo. Kaya pumanaog sa bahay si Lolo at pagkadakay nagtungo ito sa likurang bahagi ng bakuran nila Mang Juan. Madilim ang parte na yun ng bakuran nila Mang Juan. Ngunit si Lolo lamang mag-isa ang nagtungo ron. Nananatili lamang kami sa loob ng bahay nila Mang Juan at pinapanood lamang namin sila ni Pandong. Pinapanood namin habang tinatalian ng asawa ni Mang Juan. Yung asawa ni Mang Juan ang nagwala kanina at iniiwasan nilang makapaminsala ulit ito kung sakaling magwala ulit kagaya kanina. Dahil kahit nasa 3 kalalakihan na ang pumipigil ay wala silang magawa ayon sa kwento ni Mang Juan. Maya-maya pa ay tila bumalik na ang ulirat ng asawa ni Mang Juan. Bakit ako nakatali? Juan, kalagan mo ako. Bakit niyo ako itinali? Sigaw ng asawa ni Mang Juan. Maring, antayin muna natin na gumaling ka ng tuluyan dahil kanina ay nagwawala ka. Hindi ka namin mapigilan ng mga anak mo. Maging yung mga kapatid mo hindi ka kaya. Sagot naman ni Mang Juan. Bakit? Ano man nangyayari sa akin? Pagtataka namang tanong ni Manang Maring. Hindi pa namin alam. Basta ang alam namin parang sinasapian. Pero tinawag na namin si Manong Masyong. Antayin na lang natin siya. Sabi naman ni Mang Juan. Kalagan mo na ako. Pagod na ako. Parang pagod ang katawan ko. Gusto kong minom ng tubig. Sabi naman ni Manang Maring. Kaya sa awa naman ni Mang Juan ay niluwagan nito ang lubid na kaninang itinali kay Manang Maring. Pagkakalag ng lubid ay kaagad namang inabutan ni Mang Juan ng tubig si Aling Maring. Nakalagay ito sa babasaging baso. Nang bigla na lamang itong tabigin ni Manang Maring at muli ay nag-iba ang boses ni Manang Maring. Kaya tinangkang pigilan ni Mang Juan at ng kanilang mga anak si Manang Maring. Ngunit isang wasiwas lang ang ginawa ni Manang Maring. Ay parang mga papel na nagtalsikan sila Mang Juan. At muli ay nagwala si Manang Maring. At kitang-kita namin ang hindi kapanipaniwalang lakas nito. Dahil ang isang may edad na babae ay kayang ihampas sa dingding ang 2 nitong anak na lalaki. Nung sandaling yun ay takot ang bumalot sa akin. Napatakbo agad ako sa pinto at tangkang lalabas nang biglang hablutin ni Pandong ang aking shorts na naging dahilan upang hindi ako makaalis agad dahil mahuhubuan ako. Hawak-hawak ko ang aking salawal at nagmamadaling makaalis sa lugar na yun. Nang biglang bumungad sa pinto si Lolo, nagmuestra lamang ito ng kanyang kanang kamay na parang kumumpas lamang ito sa ere at bumulong ng mga kataga at iniihip sa hangin.
kaagad-agad ay hindi na muling nakakilos si Manang Maring. Ngunit ang talim ng tingin nito sa amin. Maya-maya pa ay nagsalita si Lolo. Nakausap ko ng iyong ama. At alam ko ng dahilan ng iyong ikinagagalit. Hindi naman sinasadya yun. Pero sisiguraduhin kong hihingi ng tawad ang nakagawa nun upang mapawi ang iyong galit. Pero kung hindi ka lilisan, kami ng iyong amang kapre ang makakalaban mo. Ang mahinahong salita ni Lolo Masyong. Kaagad-agad ay biglang nawala ng malay si Manang Maring. At buti na lamang ay nasalo ni Lolo agad at naalalayan ni Mang Juan. Juan, may pinutol ba kayong sanga sa likod bahay nyo? Tanong ni Lolo. Oo, Manong Masyong. Kaninang hapon may pinutol na sanga to si Maring. Diyan sa punong mangga. Sagot naman ni Mang Juan. Mukhang iyon ang dahilan bakit nagalit ang anak ng kapre kay Maring. Napinsala ang kanyang tinitiran kaya nagalit ito. Bukas na bukas ay mag-alay kayo ng manok at isang baso ng alak. Yung manok ay ilaga nyo lamang, ngunit huwag nyo lalagyan ng asin. Ilaga nyo lang ito at ialay sa may puno ng mangga bukas ng umaga. At sabihin mo kay Maring na humingi ng dispensa. Ang bili ni Lolo kay Mang Juan. Gumawa ka ng isang basong tubig dun. Utos ni Lolo sa isa sa mga anak ni Mang Juan at Manang Maring. Kaya pagkabalik nun ay inaabot na ang isang basong tubig na nakalagay sa babasaging baso. Nag-usal si Lolo ng mga katagang siya lamang ang nakakaintindi at iniihip ito sa baso. Maya-maya pa ay pinainom na ito kay Manang Maring. Makaraan ng ilang sandali ay medyo nagkamalay na si Manang Maring. Juan, may pinutol ba kayong sanga sa likod bahay nyo? Tanong ni Lolo. Oo, Manong Masyong. Kaninang hapon may pinutol na sanga to si Maring. Diyan sa punong mangga. Sagot naman ni Mang Juan. Mukhang iyon ang dahilan bakit nagalit ang anak ng kapre kay Maring. Napinsala ang kanyang tinitiran kaya nagalit ito. Bukas na bukas ay mag-alay kayo ng manok at isang baso ng alak. Yung manok ay ilaga nyo lamang, ngunit huwag nyo lalagyan ng asin. Ilaga nyo lang ito at ialay sa may puno ng mangga bukas ng umaga. At sabihin mo kay Maring na humingi ng dispensa. Ang bili ni Lolo kay Mang Juan. Gumawa ka ng isang basong tubig dun. Utos ni Lolo sa isa sa mga anak ni Mang Juan at Manang Maring. Kaya pagkabalik nun ay inaabot na ang isang basong tubig na nakalagay sa babasaging baso. Nag-usal si Lolo ng mga katagang siya lamang ang nakakaintindi at iniihip ito sa baso. Maya-maya pa ay pinainom na ito kay Manang Maring. Makaraan ng ilang sandali ay medyo nagkamalay na si Manang Maring. Nung magkamalay si Manang Maring
ay wala itong maalala sa nangyari. Wala siyang maalala na nagwala siya kanina. At hindi niya malaman kung ano yung nangyari. At maliban sa kalat na kanyang nagawa at sa pagod na kanyang inabot, ay bukod dun, ay wala na itong naramdamang kakaiba pa. Ilang sandali pa, ay nagpaalam na si Lolo. Ngunit muli ay ipinaalala ni Lolo ang kanilang dapat gawin bukas ng umaga. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Mang Juan at ng kanyang pamilya kay Lolo. At kagaya ng nakaugalian ni Lolo, ay hindi nagpapabayad si Lolo. Kaya inabutan na lamang ni Mang Juan si Lolo ng nganga at bunga. Dahil ito yung paborito ni Lolo. Ginagamit niya to sa pagnganga. Makalipas ang ilang minuto, ay nilisan na namin ang bahay nila Mang Juan. At tinahak na namin ang daan pa uwi sa amin. Madilim na ang kapaligiran. At sa tansya ko nasa 10:00 na ng gabi nun. Puros huni na ng mga kulisap ang maririnig mo sa kapaligiran. Buti na lamang at medyo maliwanag ang buwan nung gabi na yun. Naglalakad kami ng sabay-sabay nila Lolo at ni Pandong. At naglalakad kami sa gilid ng isang malawak na bukid. Madadaanan namin ang iilang puno ng niyog at isang malaking puno ng mabolo. Nang pagkadaan namin sa puno ng mabolo, ay bigla itong umuga. Parang biglang nanginig ang malaking punong ito. At bukod tanging siya lang ang umuga ng ganong kalakas. Maya-maya pa ay nakadinig ako ng malalakas na yabag. Parang may nalaglag na 2 malaking bato. Nang bigla na lamang nagsisisigaw si Pandong. At pagkatingin ko ay halos hindi maipinta ang mukha nito. Takot na takot ito at kaagad nagtago sa likod ni Lolo. Nung tiningnan ko ang direksyon na tiningnan kanina ni Pandong, ay wala naman akong nakita. Ngunit amoy na amoy ko ang tabako. Parang may nagsisigaan ang dahon ng tabako nung mga sandaling yun. Maya-maya pa'y nakarinig muli ako ng malalakas na yabag na parang may nalaglag na malaking batulit. At dun ko pa lamang naaninagan na parang may malaking tao sa gilid ng mabolo dahil nahahawi nito ang mga sanga. Halos kasing taas ito ng puno. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan, lalo na sa gawing batok. Napakiramdam ko'y umaangat na ako sa sobra kong nervyos. Nang biglang tumawa si Lolo Masyong. "Oh, wag mong takutin yung mga apo ko," sabi ni Lolo. Nawaring nagsasalitang mag-isa. Ilang sandali pa, nakarinig naman ako ng malakas na tawa na parang nagmumula sa isang malaking nilalang. Ngunit wala naman akong nakikita. Ilang saglit pa ay parang bigla na lamang nawala yung amoy ng tabako. At nagpatuloy na sa paglakad si Lolo Masyong. Ngunit takot pa rin kaming dalawa ni Pandong. "Nakita niyo ba yon?" tanong sa amin ni Lolo Masyong.
Hindi ko po nakita, Lo. Pero amoy na amoy ko yung tabako. At narinig ko yung yabag. Sagot ko. Ako po, Lo. Nakita ko po. Sagot naman ni Pandong. Talaga ba? Nakita mo? Anong itsura? Tanong ko naman kay Pandong. Nakakatakot yung itsura. Ang itim niya pero napakalaki. Sintas ng mabolo. Hindi ko gaanong makita yung katawan dahil ang itim pero kitang-kita ko yung malalaki nitong mata. Halos sinlaki ng buko yung mata niya. Nakakatakot yung itsura. Sagot naman ni Pandong. Pagkadinig ko nun ay lalong nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Dahil kung makikita nyo ang puno ng mabolo, ay halos kasing taas ito ng puno ng nyug dito sa amin. Siya yung ama ng kapre na sumanib kay Manang Maring. At kaibigan natin yan. Sabi pa ni Lolo. Talaga ba, Lo? Kaya pala kanina parang hindi ka man lang natakot. Sagot ko naman. Paano nyo naging kaibigan, Lo? Tanong naman ni Pandong. Nang marinig naman yun ni Lolo, ay napangiti naman ito. Kilala nyo ba si Apoy Tiano? Tanong sa amin ni Lolo. Hindi po, Lo. Sino po ba siya? Tanong namin ni Pandong. Siya ang tanyag na manggagamot dito dati sa ating baryo. At siya ang aking lolo. Siya yung parang lolo nyo sa talampakan. Sagot naman ni Lolo. At nung ako'y kasing edad nyo rin, ako ang madalas niyang isinasama kapag may humihingi sa kanya ng tulong. Dahil sa mura akong edad nun, nakakakita na ako ng mga hindi pangkaraniwan. Nung minsan may sinapian dyan sa kabilang bahay, malapit dun kina Mang Juan yun, ay si Apoy Tiano ang kanilang hininga ng tulong. Nang aming mapuntahan, halos 3 miyembro ng kanilang pamilya pinapahirapan ng isang angkan ng kapre. Sinasapian ng mga ito at walang humpay sa pagwawala. At ang isa sa miyembro ng kanilang pamilya ay hindi na makayanan ng katawan nito ang pagsapi sa kanya. At parang bibigay na ang katawan nito. Pagkadating namin doon, hindi ko alam kung paano nagawa ni Apo yun. Subalit, nagawa niyang maigapos ang 4 na miyembro ng angkan ng mga kapre. Dahil sa lakas at tindi ng taglay na kakayahan ni Apoy, ay nagawa niya yun. Nagwawala ang mga kapre ngunit hindi na ito makatakas sa ginawa ni Apoy. Hindi pa rin tinatantanan ng mga kapre ang pamilyang yun. Kaya lalo pang pinahirapan ni Apoy ang mga kapre. At nagpasya na si Apoy na papaslangin niya ang buong angkan ng mga kapre. Desidido na si Apoy dahil alam niyang makailang beses na itong nangyari. Iniumang na ni Apoy ang kanyang hintoturo at nag-uusal na ito. Nung mga sandaling yun, ay alam na ng mga kapre na hindi nila kaya ang taglay na kapangyarihan ni Apoy. At hindi man nila ginawa, ngunit
Nang makita ko ang isang kapre, isa hindi ko maipaliwanag, ay nakaramdam ako ng awa. Para itong humihingi ng paumanhin. At pakiramdam ko ay may mabuti itong kalooban. Kaya bago pa pakawalan ni Apoy ang kanyang dasal, kaagad-agad kong pinigilan si Apoy. Umiiyak akong pinigilan si Apoy ng mga sandaling yun. At nakiusap na wag na lamang kitilin ang buhay ng mga kapre. Nang makita ni Apoy na ako'y nagmamakaawa, inaantig din ang damdamin nito. At dahil sa aking pagmamakaawa hindi na itinuloy ni Apoy ang kanyang gagawin. Subalit, nagbabala ito sa angkan ng mga kapre na huwag uulitin dahil sa susunod na ulitin ay hindi lang yan ang mangyayari. Matapang si Apoy, lalo na sa mga namemerwisyo, ngunit maaawain naman ito sa mga nangangailangan. At sa tinuring na iyon ni Apoy, ay sumang-ayon naman ang mga kapre. Kaya pinakawalan na ang mga miyembro ng pamilya at biglang nawala ang mga sumasanib sa kanila. Hinang-hina ang mga biktima ng sapi. Nilubayan na ng mga kapre ang pamilyang kanilang ginagambala. At inalis na din ni Apoy ang gapos na inilagay niya sa mga kapre. Sumunod na gabi, nung ako'y mag-isa lamang, naghatid lamang ako ng ulam noon sa aming kapitbahay. Habang pauwi, naisipan kong manghuli ng gagamba dahil nung bata pa ako talagang hilig kong gagamba. Dahil madalas ang mga matatapang na gagamba lumalabas kapag gabi. Habang nanguhuli ako ng gagamba nakaamoy ako ng napakalakas na amoy ng tabako. Parang may nagsisiga ng dahon ng tabako. At talaga namang amoy na amoy ko ito. Kaya nagtaka ako dahil kadalasan ang nagsisiga ay sa umaga lamang o kaya hapon. Pero mula sa gabi. Kaya nagpatuloy lamang ako sa pagsipat sa mga puno na kung saan pwedeng pagtaguan ng mga gagamba. Nang maya-maya pa, biglang nagpakita ang napakalaking nilalang. Ang itim ng balat nito. At kahit sa gabi naaaninagan ko ang malalambring buhok na bumabalot sa katawan nito. Napakalaki nito. Kaya napasigaw ako nun at napaupo sa takot. At kamalasan naman malayo pa ako sa aming bahay. At walang kabayan sa paligid kung saan ako naroon. Maya-maya pa inaaninagan ko sa liwanag ng buwan ang dambuhala nitong kamay na parang papalapit sa akin. Kaya napasigaw na ako ng todo. Todo ang iyak ko nun habang nakatingala sa kawalan. At hindi lamang isang ngunit higit sa isa ang malaking nilalang na nakikita ko. At tingin ko'y aatake sila sa akin. Nang maya-maya pa'y biglang may nagsalita sa aking isipan. At tinawag ang aking pangalan. Masyong. Masyong. Hindi ko mawari kung
nababaliw na ba ako sa takot o ano pa? Pero patuloy pa din ako sa pag-iyak. Nang maya-maya pa'y may nagsalita na naman. Masyong. Masyong. Ako naman patuloy pa din sa pagwawala. Pumapalaho na ako sa pag-iyak dahil sa sobrang takot. Nang biglang bumungad sa aking itas ang mukhang napakalaki. At ang matang napakalaki din. Sa sobrang itim nito ay mata na lamang ang nakikita dito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay napatigil ako sa pag-iyak. Ngunit nananatiling nakabuka ang aking bibig dahil sa pagkamangha nang unti-unti kong napagtanto na pamilyar ang mga mata na nakikita ko na yun. Parang nakita ko na ito. Nang maya-maya ay may nagsalita na naman. Salamat sa pagligtas sa aming angkan. Pagkadinig ko nun ay napatayo na ako. Ngunit andun pa din ang aking takot. Nang maya-maya pa, lalong lumapit sa akin ang dambuhalang kamay na yun. At pakiwari ko ipipisatin na ako neto. Nung makalapit pa medyo banda sa uluhan, ay may nakita akong parang kumintab sa kamay ng dambuhalang nilalang na yun. Maliit lamang ito. Ngunit kitang-kita ko na parang kumislap ito. Tanggapin mo ang pasasalamat namin sa iyo. Sabi pa nung nilalang na yun. Yan, nabigla ako sa sinabi nung nilalang na yun. Ilang sandali pa ay nalaglagang maliit na bagay na yun mula sa kamay ng buhalang nilalang na yun. Dahil sa takot ko, ay kaagad kong sinalo ang bagay na yun. Kaagad kong iniabang ang dalawa kong kamay upang masalo ang kung anumang bagay na yun mula sa nilalang na yun. Sumaya dito sa aking kanang kamay. At nung maramdaman kong nasa palad ko na, ay kaagad-agad kong ikinuyom ang aking kamay. At pinakiramdaman ko kung nasalo ko ba yung bagay na yun. Hindi ko maramdaman kung nasalo ko ba o hindi. Kaya muli kong ibinukas ang aking palad. Pagkabukaan ng aking palad, ay tumambad ang puting-puting bato. At parang may mga usok na lumalabas pa dito. At dun ko pa lamang naramdaman ang kakaibang init na nagmumula rito na tila ay gumagapang sa aking kamay. Nakaramdam ako ng kakaibang galak, ngunit naroon pa din ang kaba at nerbiyos. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yun. Sa pagkamangha ko sa bagay na yun napatingin ako sa aking paligid. At dun ko nakita ang halos isang angkan ng mga kapre na nakapaligid sa akin. At lahat sila ay tila nakatungo habang pinagigitnaan nila ako. At doon ako binalutan ng kakaibang nerbiyos. Ako'y isang batang 10 taong gulang pa lamang noon at
ako'y pinapaligiran ng isang angkan ng mga kapre. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa tagpong iyon. Nang ilang saglit pa, ay uminit muli ang batong nasa aking kamay. At kakaibang init na dinudulot nito, na parang gumapang sa aking kamay. At tila nawala ang takot na nararamdaman ko. Yan ang isa sa mga pinakaiingatan namin. Yan ay bilang pasasalamat sa pagligtas sa aming angkan. Sabi nung kapre. Ano pong gagawin ko dito sa bato na to? Para saan po ba to? Sagot ko naman. Malalaman mo din yan sa mga darating na araw. Pakatatandaan mo lamang na iingatan mo yan at huwag na huwag mong babanggitin kahit kanino. Dahil dyan ay isang tawag mo lang ay lagi kaming nakasubaybay sa'yo. Salamat muli, kaibigan. Ang sabi nung kapre. Matapos yun nananatiling napapaligiran ako ng mga kapre. At sila ay mga nakayuko. Ngunit unti-unting naglaho sa dilim ang mga kapre. Isa-isa silang nawala. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras noon. At tiyak ko malalim na ang gabi ng mga sandaling yun. Nananatiling nakakuyom sa aking palad ang bato. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko rito. Kaya inilagay ko muna ito sa isang posporo. Yung lagayan ko ng aking mga gagamba. Total, wala pa naman akong nahuhuli ng mga sandaling yun. Ang daming tumatakbo sa aking isipan. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya habang naglalakad pa uwi, naiisip ko na baka nananaginip lamang ako. At baka panaginip lang ang lahat. Kaya muli ay binuksan ko ang maliit na kahon ng posporo. Pagkabukas ko ay naroon pa din ang puting bato na halos sinlaki lamang ng itlog ng pugo. Pauwi na ako nun at naglalakad na ako sa may pilapil sa may gilid ng bukid. Madilim ang kapaligiran at halos mga kulisap lamang ang aking naririnig at ang panakanakang paggalaw ng mga sanga sa tuwing iihip ang hangin. Ngunit habang naglalakad ako ay nakakarinig ako ng parang may sumusunod sa akin. Parang may nagmamanman sa akin. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad. Nang maya-maya pa, parang nakaramdam ako ng mga pagkaluskos sa aking paligid. At mabilis ang kilos nito. Kaya kaagad kong inilagay ang aking kamay sa aking bulsa. Kung nasaan ang maliit na kahon ng posporo. At kasabay nun ay binilasan ko ang aking lakad. Ngunit nakasunod pa din
Ramdam ko ba din yung tumitingin sa akin? Ramdam na ramdam ko ang mga matang nakatuon sa akin. Kaya tumakbo na ako. Tinakbo ko na pauwi. Hindi ko na alintana kung mabato at maputik ang daan. Tumakbo talaga ako. Ngunit tila sumasabay pa din ang pagkalusgos sa aking paligid. Kaya lalo ko pang binilisan ang aking pagtakbo. Abot-abot na ang aking hingal sa aking pagtakbo. At halos madapa-dapa ako sa aking pagkaripas. Ngunit nararamdaman ko pa din ang parang nakasunod sa akin. Kaya pinilit ko pa rin tumakbo. Nang sa aking pagtakbo ay nadapa ako. Dala na rin ng aking pagod at sobrang pagkahingal. Sumubsob ako sa putikan. Muntik pa akong mapaiyak nun. Ngunit kaagad kong naisip yung puting bato. Kaya agad kong kinapa ang aking bulsa. Pagkakapa ko, ay naroroon pa naman ang posporo. Kaya kaagad-agad akong tumayo. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako ng halakhak. Ang sumusunod pala sa akin ay isang kapre. Walang hiya yun. Tinakot pa ako. Panay putik tuloy ang damit ko. Kaya nagpatuloy na lamang ako sa paglakad. Kahit putikan na ang damit ko. Ilang saglit pa, natanaw ko na ang aming kubo. At sigurado ko kanina pa nag-aantay sa akin sila lolo. Kaya pagkapasok ko pa lamang sa aming bakuran, nagtakbuhan ang mga aso namin papalapit sa akin. Kaya sigurado kung alam na nila nanay na nakarating na ako. Bago pa ako makapasok sa aming kubo, ay lumabas na si nanay. At nagulat ito dahil punong-puno ako ng putik. At sa aninag ng buwan ay kitang-kita yun. Ngunit bukod kay nanay, ay nakikita ko ang liwanag na bumabalot kay nanay. Sa edad ko ngayon, ay hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Ngunit may nakikita akong liwanag na nakapalibot sa buong katauhan ni nanay. At merong yung kulay. Kaya sa pamamagitan ng kulay na yun, ay kitang-kita ko na galit si nanay. Manghang-mangha ako sa aking nakikita. Yung parang nagliliwanag ang tingin ko kay nanay. Ngayon lamang ako nakakita nito. Marahil ay may kinalaman ang batong puti na ibinigay sa akin ng mga kapre kaya ako nakakakita nito. Ngunit napansin ni nanay na pangiti-ngiti pa ako kaya lalo itong nagngit-ngit sa galit. At lalong tumingkad ang kulay ng liwanag na nakapalibot kay nanay. At kasunod nun umaatikabong palo ang aking inabot. Ngunit sa kabila ng pagpalo sa akin, ay nakuha ko pang ngumiti dahil sa sobrang pagkamangha
sa aking nakikita. Pagkapasok ko sa bahay, ay hindi lamang si nanay ang may liwanag na bumabalot, maging si tatay, at lalo na si lolo. Ngunit ang kulay na bumabalot kay lolo ay kakaiba, kaya lalo akong namangha. Ngunit bukod kay nanay, ay kitang-kita ko ding galit din si tatay sa akin. Pero hindi masyado. Dahil nakikita ko yun sa liwanag na bumabalot kay tatay. Nakikita ko ang emosyon nila. Ngunit si lolo ay kakaiba. Kakaiba ang liwanag na bumabalot sa kanya. Hindi kagaya nung kinananay at tatay. At kitang-kita ko sa liwanag na kalmado lamang si lolo. At tila ay natutuwa pa ito. Pagkalapit ko, kapansing-pansing nakangiti si lolo. At nakatingin lamang sa akin na tumutugma sa kulay ng liwanag na aking nakikita. Maya-maya pa nagtanong si lolo. Saan ka ba galing? Tanong sa akin ni lolo. Hindi ko alam kung ano ang sasagot ko kay lolo. Kaya nagtanong muli ito. Nanghuli ka ng gagamba, no? Kaya ka ginabi. Tanong pa sa akin ni lolo. At kasabay nun ngumingiti-ngiti ito. Yun lamang ang naging tugon ni Lolo Tiano, na parang alam niya ang nangyari. Ngunit wala akong pinagsabihan nun kahit sino. Kahit sa mga magulang ko at maging sa mga kapatid ko. Wala akong pinagsabihan. At simula din nung gabi na yun, palagi ko nang nakikita yung mga kapre at itinuring na nila akong kanilang kaibigan. Sabi pa ni Lolo Masyong, ang galing pala, Lo. Di kapag may kaaway kayo, Lo, umihingi kayo ng tulong sa kaibigan yung kapre. Sagot ko pa. Lo, ako ba may kulay ba kayong nakikita sa akin? Yung liwanag na bumabalot sa akin? Tanong naman ni Pandong. Ako din, Lo. Nakikita nyo din ba yung liwanag na bumabalot sa akin? Anong kulay, Lo? Tanong ko din. Hindi pa nakakasagot si Lolo, ay nagtanong muli si Pandong. Lo, asa na pala yung puting bato? Yung binigay sa'yo ng mga kapre. Pwede ba namin makita? Tanong pa ni Pandong. Bawal na makita. Ang tigas ng ulo mo. Sagot ko naman. Bakit ba? Ikaw ba si Lolo? Ba't ikaw sumasagot? Sagot naman sa akin ni Pandong. Nung mga sandaling yun, napatahimik si Lolo. Naglalakad pa din kami nun habang pauwi sa amin. Kaya nagkatinginan kami ni Pandong at nagkasisihan. Kulit mo kasi kung ano tinatanong mo. Yun daloy, nagalit yata si Lolo, sabi ko. Nang maya-maya pa, ay nagsalitang muli si Lolo. Nung bata pa ako, may pagkamatigas kasi ang aking ulo.
Mabait naman akong bata, ngunit pagdating sa laro talagang pasaway ako. Kwento pa ni Lolo. Isang tanghaling tapat nun, nagpunta ako sa may bandang Libis upang hanapin yung nakawalang kambing. Pero ang totoo sinadya akong pakawalan yun para makapunta talaga ako sa Libis. Dagdag pa ni Lolo. Bakit po, Lo? Wala naman pong masama pumunta sa Libis Tanong ko naman. Dati kasi pinagbabawalan kaming mga bata na magpupunta roon. Dahil matigas ang aking ulo. Dahil kasi masarap maglaro doon. At isa pa, doon kami naninirador ng ibon. At bukod pa doon, malakas din ang loob ko dahil naging kaibigan ko na nga yung mga kapre. Kaya parang kahit saan ako magpunta, alam kong may nakasubaybay sa akin. At isa pa, dala-dala ko ang puting bato na iyon kahit saan ako magpunta. Iniiwasan ko lamang mabasa dahil masisira ang lagayan kong posporo. Nang mga sandaling yun, papunta na ako sa Libis. At sa papunta doon, may madadaanan akong mga puno ng kawayan. Marami talagang kawayan doon. Habang papunta ako doon, ay may nakasalubong akong matandang babae. Ngunit, hindi ko siya namumukaan. Kaya, nag-alangan naman akong magmano dahil hindi ko nga siya kilala. Ngunit bilang paggalang, ay nagmagandang tanghali naman ako. Ngunit, meron akong napansin. Hindi ko siya nakitaan ng liwanag na bumabalot sa kanyang katauhan. Wala akong nakita yung kagaya sa nakita ko kina lolo at kila nanay. Hindi naman ako gaanong nagtaka pero marahil ay hindi lahat ng tao ay may makikita kang ganun. Kaya binaliwala ko lamang yun. Yung matanda na nakita ko noon medyo hukot na at may kabagalan ng maglakad. May tila nakatakip sa kanyang uluhan na pantakip sa init ng araw. Nang makasalubong ko ay hinayaan ko lamang hanggang sa makalayo na siya. At nagpatuloy na ako sa pagpunta ko dun sa may Libis. Makalipas pang halos 10 minutong paglalakad, ay nakarating na ako sa mga nagtatayugan ng mga kawayan. Kaya naisip kong narating ko na yung Libis. Pagkadating ko dun, ay nakakita agad ako ng mga ibon na pwedeng tiradorin. Gamit ang aking tirador, namulot muna ako ng mga batong pwedeng ipambala sa tirador at inilagay ko yun sa aking bulsa. At dahil maliit lamang ang bulsa ng aking salawal, inialis ko muna yung maliit na kahon ng posporo sa aking bulsa at ipinatong ko yun sa isang sanga ng kawayan. Kaya medyo lumuwag-luwag na ang aking bulsa. Kaya naman nagsimula na akong manirador. Naghahanap na ako ng maaasinda pang ibon nun. Nang makapansin ako na parang may nakatingin sa akin. Kaya sinubukan kong tumingin sa akin likuran.
At pagkalingon ko, pawang mga kawayan lamang ang aking nakikita. Kaya nagpalingalinga pa ako. Pagtingin ko sa aking paligid, wala naman akong makitang ibang tao. Ako lamang ang naroroon at ang mga kawayan. Nang makakita pa ako ng isa pang ibon. Kaya kaagad-agad kong inasinta ang ibon na yun. Dahan-dahan kong sinipat ang ibon sa aking tirador. Hila-hila ko na ang goma ng tirador. At nang pakakawalan ko na, biglang humangin naman. Kaya biglang lumipad yung ibon. Ngunit ang paghangin na yun may kalakasan. Kaya sa hindi ko malamang dahilan, napatingin ako sa aking likuran. Pagkalingon ko, nakakita ako ng matandang babae. Siya yung matandang babae na nakasalubong ko sa daanan kanina. Nakatayo lamang ito na parang nakatingin sa akin. Kaya lumingon na ako ng tuluyan. Nananatiling nakatayo ang matandang babae at nakatingin lamang ito sa akin. Hindi ito natitinag. Ilang sandali pa ay tumalikod na ang matandang babae at naglakad palayo. Ngunit parang sa pagkakataong ito ay bumilis ang lakad nito. Kaya nagpatuloy lamang ako sa aking ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, parang nakaramdam ako ng nerbiyos. Parang kinilabutan ako. At doon ko naalala yung posporo na daladala ko. Kaya agad kong binalikan kung saan ko to iniwan. Naroroon pa rin naman. Kaya kinuha ko na ito. Pagkadambot ko sa maliit na kahon ng posporo, parang hindi na ito kagaya kanina. Parang wala na itong laman. Parang gumaan ito. Kaya kaagad kong binuksan ang kahon ng posporo. Pagkatingin ko, wala na yung puting bato na ibinigay ng mga kapre. Hindi ko na makita yung puting bato. Wala na ito sa pinaglalagyan ko. Ngunit inalog ko ang maliit na kahon ng posporo dahil baka naipit lang sa loob. Ngunit wala na talaga. At dun ko naisip yung matandang babae kanina. Kaya nilingon kong muli yung matandang babae na nakatingin sa akin kanina. Pagkalingon ko, wala na ito. Kaya nakaramdam ako ng pagkataranta. Naisip ko yung ipinagkatiwala sa akin ng mga kapre. Wala na. Nawawala na ito. Kaya napatakbo ako nang wala sa oras. Dahil sa labis na pagkataranta. Hindi ko alam ang gagawin kaya sinubukan kong sundan ang pinuntahan ng matandang babae. Tinakbo ko ang direksyon na
tinungo niya kanina. Pagkarating ko dun, ay wala na akong natatanaw na tao. Kahit sa paligid, inilibot ko ang aking paningin. At wala akong nakikita na tao sa abot ng aking tanaw. Napapaiyak na ako sa panghihinayang. Dahil nawala ko yung puting bato. Hindi ko ito iningatan. Ngunit, nagpatuloy lamang ako sa pagtakbo. At sa aking pagtakbo, ay pawang makawayanan na lamang ang nakikita ako sa kapaligiran. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin sa mga kapre na nawala ko yung puting bato. Balisang balisa ako. Nang ilang saglit pa, ay nakadinig ako ng pag-angil. Pag-angil yun ng hindi ko mawari kung galing ba yun sa isang mabangis na hayop o ewan. Kaya kaagad-agad kong hinanap kung saan nagmumula ang pag-angil na yun. Nang aking sundan, ay parang sa loob ng kawayanan nito nagmumula. Bagamat nininervyos, ay sinuong ko ang masukal na kawayanan. At sa aking pagsunod ay nakarating ako sa pinakakaibuturan ng bahagi nito. Sinusundan ko ang mga pag-angil na naririnig ko. Habang naghahanap, ay nakita ko na lamang na nakaangat sa ere yung matandang babae. Ngunit iba na ang itsura neto. Mas mabangis ang itsura neto. At tila humaba ang mga kamay na hindi kagaya kanina. At sa tingin pa lamang ay parang galit na galit ito. Punong-puno ng bagsik ang angil na pinapakawalan nito. Ngunit parang nagpupumiglas ito habang nakabitin sa ere, na parang nag-uumalpas at hindi makawala. At sa puntong iyon ay nakaamoy na ako ng nakasusulasok na amoy. Parang nabubulok na laman. Nang maya-maya pa'y biglang nangibabaw na ang amoy ng tabako. Ang tindi ng amoy ng tabako na parang may nagsisiga dito. At tila binalot na ng amoy na to ang parte ng kawayanan na kinatatayuan ko. Nang ilang saglit pa'y nakita ko ng mga kapre at bit-bit ng isa sa kanila, ang matandang babae. Sa laki at lakas ng kamay ng kapre ay hindi makaalpas yung matandang babae. Lalo pang nagpupumiglas yung matandang babae na parang nagtaglay ito ng kakaibang liksi at lakas. Ngunit sa kabila nun ay hindi pa rin ito makaalpas sa pagkakahawak ng kapre. Nang ilang saglit pa'y may nalaglag na mula sa matandang babae. Isang maliit na bagay at kumikislap ito. At doon ko pa lamang napagtanto
na iyon ng puting bato na hinahanap ko. Kaya nung malaglag ito mula sa matandang babae, kagad ko yung tinakbo. Hinabol ko upang huwag bumagsak sa lupa. At napasadsad pa ako sa lupa upang masalo lamang yun. Ganun na lamang ang aking tuwa nang masalo ko ulit yung puting bato. Nakakala ko'y hindi ko na makikita pa. Maya-maya pa'y muling nag-uumalpas yung matandang babae. At sa pagkakataong ito'y nakawala ito. Ngunit bigla itong kumaripas ng takbo. At bigla na lamang nawala sa mga kakahuyan. Hinayaan na lamang siya ng mga kapre. At muli ay nakarinig ako ng nagsasalita. Papakaingatan mo yan at huwag mong ilalayo sa iyong katawan. Marami ang nagtatangkang kuhain yan. Dahil sa pamamagitan ng bato na yan, pwedeng hilingin ang kahit ano at tuto pa rin ng aming kapangyarihan. Saan pa ng kapre? Talaga po ba? Hindi ko kasi alam. Patawad po at napabayaan ko. Sagot ko naman. Ibalot mo yan sa isang telang pula para maitago mo at dun mo ilagay. Ang sabi ng kapre sa akin. Ganun po ba? Maraming salamat po. Pero kung ganun po hindi ko na lang po kukunin yung bato. Baka hindi ko kasi yan mabantayan at baka maagaw pa sa akin ng ibang tao na hindi magandang intensyon. Saka wala pa naman po akong gusto maliban lang sa makita ko yung kambing ko. Saka para makauwi na po ako. Ang sagot ko. At muli kong ibinukas ang aking palad upang ibalik yung puting bato. Nagkaroon ng katahimikan ng mga sandaling yun. Hindi ako nakarinig ng salita mula sa mga kapre. Nang bigla na lamang nakarinig ako ng malalakas na tawa. Nagtatawanan yung mga kapre na naroroon. Kaya bigla akong nagtaka. Natatangi ka, Masyong. Ang sabi ng kapre. Matapos yun, nawala ang mga kapre. At kasabay nun nawala na din ang amoy ng tabako. Tila naglaho rin yung puting bato mula sa aking palad. At simula nun, ay hindi ko na ulit muling nakita yung mga kapre. At nawala na din yung taglay kong nakakakita ako ng parang aura ng tao. Lumipas ng maraming taon at nagpatuloy lamang ako sa aming buhay. Nang minsang isinama ako ng aking mga magulang sa lugar ng aking nanay, nagtungo kami sa may Samar. Ito yung unang pagkakataon kong makarating sa lugar ng aking nanay. At yung iba kong mga kamag-anakan dito ngayon ko pa lamang makikita. 18 taon na ako nito nung makarating ako ng Samar. Malayo yung lugar nila nanay, dun sa Samar. Nasa dulo itong bahagi.
At ang daan patungo rito ay hindi biro. Masukal at liblib. At kung sa amin ay may mga kakahuyan, yung lugar nila nanay para kang nasa kagubatan. Ang lalaki ng mga puno, ang tatayog. Kaya unang dating ko dun medyo nahihiya pa ako. Lalo na sa mga kamag-anakan namin. Dahil karamihan sa kanila ngayon ko pa lamang makikita. Maliban lang sa ilan sa kanila. Kabilang na yung lolo ko sa panig ng aking ina. Matapos makipagkamustahan, nakita ko ang ilan kong mga pinsan na halos mga kasing adaran ko lang ng mga panahon na yun. At ang iba, mas bata pa sa akin. Makalipas ang mahabang biyahe, niyaya kami ng aming pinsan na pumasyal sa ilog. Kasama ang aking mga kapatid, nagtungo kami ng ilog. Kagaya rin sa amin, malinis ang ilog dito. Ngunit, mas malapad ang ilog nila. At sa tingin ko mas malalim rin. Kaya pagkadating naligo yung iba kong mga pinsan sa ilog. Ako naman nakatingin lamang at tumatanaw-tanaw sa paligid dahil ang ganda ng kapaligiran. Nang maya-maya pa may dumating na matanda dun sa kabilang panig ng ilog. Nagsasalok ito ng tubig. Nakikita ko na siya, ngunit binaliwala ko lamang. Nang biglang magsipag-ahuan ang mga pinsan ko mula sa ilog. Kaya nagtaka ako. Bakit? Ba't kayo umahon? Ang tanong ko. Hindi sumagot yung mga pinsan ko. At nagmamadaling kinuha ang kanilang mga damit at kaagad-agad na umalis. Ako naman sumunod na lamang. Ngunit nauna nang maglakad ng mga pinsan ko. Maging ang mga kapatid ko nauna na. Kaya nahuhuli ako sa paglalakad. Habang nauuna sila naglalakad kami sa makipot na daanan sa may tabi ng ilog. At sa bandang duluhan ay napansin kong nagsipaglikuan yung mga pinsan ko na nauuna sa akin. Kaya sumunod lamang ako. Pagkaliko ko ay biglang nasa harapan ko na yung matandang babae na nakita ako kanina. Nakaitim ang matandang babae. Mahaba ang buhok nito, nagulo-gulo. At nakatingin lamang ito sa akin. Akin na. Ibigay mo sa akin. Ang sabi ng matanda. Mahina lamang ang kanyang tinig, ngunit ramdam ko yung galit mula sa kanyang boses. Ano pong ibibigay ko sa'yo? Sagot ko naman takang-taka dahil hindi ko alam kung sinasabi niya. Tumingin lamang ito sa akin ng napakatalim at nanlilisik ang mga mata nito. At sa sandaling yun parang bigla akong nanliit. Parang hindi ako makagalaw. Nakaramdam ako ng kakaibang takot ng mga sandaling yun. Nang bigla akong nakaramdam ng matinding init mula sa aking hita. Ang init nito. Kaya napakapit ako sa aking hita sa may kanang banda. Pagkahawa ko may nakapa ako. Mainit na bagay.
bilog ito. Ngunit maliit lamang. Kaya agad kong isinoksok ang aking kanang kamay sa aking bulsa. Nang mahawakan ko yun, ay kakaibang init nito. Nang bigla ko na lamang napagtanto ang bato na yun. Kilala ko ang bato na yun. May kakaibang kuryente ang dumaloy sa aking kamay. At bigla-bigla ay may bumulong sa aking isipan. Habang nakatayo naman yung matandang babae, ay nagpapalit ito ng anyo. Naglabasan ng mga makahabang kuko nito. At ang tindig nito ay nag-iba. Tila ay nakayuko ito at nakatingin ng pailalim sa akin. At sa isang iglap, ay kumilos ito ng napakabilis. Lintik ang bilis nito. At sumugod ito bigla sa akin. Nang biglang may bumulong muli sa aking isipan. At sinunod ko yung bulong na yun. Inusal ko ang mga katagang kanyang binanggit. Pagkabanggit ko nun ay biglang natigilan yung matandang babae. Sa gitna ng pagsugod nito ay bigla itong tumigil at tila nagkikikisay. Nagsisisigaw na parang nakaranas ng matinding pasakit. Nakakuyo ang aking kanang kamay sa may bato. At tila kumikilos ang aking kaliwang kamay na parang meron itong sariling isip. Ang nanlilisik na mga mata ng matandang babae kanina ay kinakitaan ko ng matinding takot. Nagpupumiglas ito at halos gumapang palayo. Nananatili lamang akong nakatayo. Hinayaan ko na lamang ang matandang babae. At nang makalayo na yung matandang babae ng sapat na distansya, ay bigla na lamang itong tumalun sa mga kakahuyan hanggang sa tuluyan ng naglaho. Nang maya-maya pa nakaamoy ako ng matinding amoy ng tabako. At kasunod nun ay ang halakhak na tila ay nagmumula sa isang malaking nilalang. Ibinukas ko ang aking kanang kamay at tumambad sa aking palad yung puting bato na minsan nang ibinigay sa akin ng mga kapre. Ilang saglit pa ay nagpakita na ang kapre sa akin. Humahalakhak ito. At ilang sandali pa ay pumilas yung kapre ng parang kapirasong tela mula sa kanyang bahag. At pagkapilas nun ay iniabot sa akin. Ang kapirasong tela na yun ay maliit lamang sa kanya, ngunit nung iniabot sa akin ay pwede ko na itong ipalupot sa aking bewang. Diyan mo itago yung puting bato para hindi makita ni inuman. Ang sabi nung kapre. Kaya nang maabot ko ay kaagad kong inilagay ang puting bato sa tela na ibinigay sa akin ng kapre. At habang binabalot ko yun ng maigi, ay kasabay nun nawala nang muli ang kapre. Kasunod nun ay nakarinig ako ng mga yabag at mga boses. Boses ng mga taong papunta sa aking kinaroroonan. Pagkatingin ko ay ang aking mga magulang at ang aking mga kaanak. Anong nangyari sa'yo, bata ka? Hinabol daw kayo ng aswang. Sigaw ng nanay ko na alatang alalang alala. At
Ganun din ang sambit ng iba pa naming kamag-anakan. Ngunit, laking tuwa nila na makita akong ligtas at ni walang galos. Dahil ang kwento ng mga pinsan ko ay nagtakbuhan na daw sila nung dumating yung aswang. Iyon ang unang pagkakataong nagamit ko yung puting bato. Kaharap ang isang aswang. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng mga OFW listeners. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Loren Turla. Kapatid, boss, shout out sa iyo dyan. Shout out sa mga tropa mo dyan. Diyan kayo sa Northern Samar. Shout out dyan sa inyo, boss. And shout out din po kay Tommy Pilapil. Happy birthday po, July 22. Happy birthday, more birthdays to come, more blessings and good health po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Ronald Pilapin. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Paco, Boss Boyet, Ma'am Annabel, Ma'am Lenny, Boss Jojo, mula po kay Ma'am Mirna Virata. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bayet ako Narakista, mula po kay Boss Wilson Tan. I love you daw po. Shoutout po kay Boss Joe Ancano. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Maru Leo dyan po sa Cavite. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Jovelyn Batyansila. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Joan Punsalang, mula po kay Ma'am Raquel Punsalang. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa Hamburg, Germany. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Alex Southern Mindanao Creepy Experience, boss. Shoutout po kay Ma'am Milagrosa Look. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Dimples Yumi, boss. Shoutout po kay Boss Jesse Joshua Studio, boss. Shoutout po kay Boss Nonong Kankari Nara. Shoutout sa iyo, boss. Bisita rin po sa channel niya, Sandy and Izel TV. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse, ang manunulat. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Jesse, ang manunulat. Shoutout din po kay Boss Jello, nakakatakot stories. May time po, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Tencent Shaya TV, boss. Shoutout po. Time po, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Shirley Carillo, kay Boss Roberto Carillo. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Ma'am Lawrence Kamaklang. Shoutout po kay Boss Vinci Maya, boss. Shoutout po kay Boss Best Mads. Shoutout po kay Boss Queenie, boss. Shoutout po kay Ma'am Melanie Passion. Shoutout po kay Boss Funny Gaming, boss. Shoutout po kay Boss Hope Menor. Shoutout po kay Ma'am Eriza Miguel, ma'am. Shoutout po kay Ma'am Maria Lizelle Barro. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po kay Ma'am Ivy Estandian. Shoutout po kay Boss Edward Malilin, boss. Shoutout po kay Ma'am Gina Terrazona dyan po sa Numancia, Aklan. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Raymond Glover, boss. Shoutout po kay Ma'am Maribel Salcedo. Shoutout po kay Boss Jamir Ferolino. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Jimmy Pandong. Shoutout po kay Ma'am Julie Ruel. Shoutout po. At kay Ma'am Melania Ruel. Shoutout po kay Ma'am Sarah King. Shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Angie Tatefuku dyan po sa Fukuyama, Japan. Shoutout po sa inyo. Kay Nestor Bauyon, Tate Estong. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa London. Kay Boss Jovan Pasi, boss. Shoutout po kay Boss Lord Olivar. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Bobby ang Sueco, boss. Shoutout po. Ma'am Mary Asilar, ma'am. Shoutout po. Ingat po kayo sa London. Kay Ma'am Eileen Vargas. Shoutout po kay Boss Kitchen Project, boss. Shoutout po kay Boss Lou, All About Lou. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Clouds Jobs Travel. Shoutout po kay Boss Clouds Corner, boss. Shoutout po kay Ma'am Sarah Jane Castillo. Shoutout po kay Ma'am Mirna Boho. Shoutout po kay Boss Nonoy Ski, boss. Shoutout po kay Ma'am Bells Malbas. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jim Malayang Imahinasyon.
May time pa kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Jim. Shoutout din po kay Boss Sai 1986 Vlog. Mayroon po kayong time, bisita na po kayo sa channel po ni Boss Sai. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro and kay Ma'am Marivic Paro. Shoutout po kay Ma'am Teresita Sareno. Shoutout po kay Boss Dark Dream Valley. Shoutout po sa boss. Kay Boss Horseshoe TV, boss. Shoutout po kay Boss Supremo Poxky, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ricky Gonzalez, boss. Shoutout po kay Sir Bobby Gonzalez, boss. Shoutout po kay Boss Leo Alcantara, boss. Shoutout po kay Ma'am Jesseline Silayan. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Charlene Gumansing dyan po sa Oman. Shoutout po. Shoutout din kay Boss Love in Sadness. Shoutout po. Mahilig po ako sa Kalapati, bisita na po sa channel po ni Boss Titan Love TV. Shoutout din po kay Ma'am Susan De Los Santos dyan po sa Hong Kong. Shoutout po ma'am. Ma'am Ellen Flores. Shoutout po ma'am. Kay Boss Dennis Barcon, boss. Shoutout po kay Boss Rochelle Abellar, boss. Shoutout po. Boss Camelo Aroy, boss. Shoutout po kay Boss Binibining Imahinasyon. Shoutout po sa inyo, boss. May time po ako, bisita na po sa channel niyo. Kay Boss Charmaine Saneo, boss. Shoutout po kay Boss Manolito Estoque, boss. Shoutout po kay Boss Ron Pañares, boss. Shoutout po kay Boss Chris Ranque. Shoutout po sa iyo, boss. Kay Ma'am Herna Grace Alejo. Shoutout po sa iyo dyan sa Antique. Shoutout din po kay Boss Jen Timbal Stories. May time po kayo, bisita na po siya. Jen Timbal Stories po. Boss Shai de los Reyes. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Mark Cabanus. Shoutout po kay Boss Queso Antingera. May time po kayo, bisita na po siya ni Antingera. Shoutout din po kay Boss MJ Palaboy. Shoutout sa iyo, boss. Kay Boss Ike Kitazawa. Shoutout po kay Ma'am Susan Rima. Shoutout po kay Boss Supremo Tagalog Horror Stories. Ito po yung bagong channel po ni Boss Eric. May time po kayo, bisita na po siya niya. Supremo Tagalog Horror Stories. Shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV. Mahilig po kayo sa Kalapate, pagpapakondisyon. Marami po kayo makukuha tips po dito. Kay Boss Kamandag Pigeon TV, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Casper Aswang Stories. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Michelle Cedron. Shoutout po kay Boss James Channel. Mahilig po kayo sa weather update. Lalo po kayong maulan, bisita na po kayo sa channel po ni Boss James. Shoutout din po kay Boss JC. Mahilig po kayo sa mga games. Marami po kayo makukuha tips and tricks po. Helpful tips by JC. Shoutout din po kay Ma'am Rose Ecraela. Shoutout po ma'am. Kay Boss Fiel Patricio. Shoutout po kay Ma'am Amelia Lituno. Shoutout po kay Boss John Rivas. Shoutout po kay Boss Yoreski Escalona. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Tikia, alagaan mong pusa ni Tikia. Shoutout po sa iyo, boss. Kay Ma'am Filipina Palsario. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout po kay Boss Red Rosal. Alagad na Red Rosal. Nagla-livestream po siya every Mondays, Thursdays, and Sundays, 11 PM po. May time po, bisita na po ko sa channel. Red Rosal po. Shoutout din po kay Ma'am Filipina Palsario. Shoutout po kay Boss Alan Panginiban, boss. Shoutout po kay Boss Young's Life, boss. Shoutout po Boss Wences 666. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Freya's Channel, boss. Shoutout po kay Boss Kram Ice Cream Channel. Time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Kram. Shoutout din po kay Boss Christine Santos. Shoutout sa iyo, boss. At shoutout din po kay Boss Jan Aporo. Sa mga hindi ko po nabanggit, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po ang subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated tayo sa ating mga kwento. Kung may nais pa kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.